Oo, ngayon parang nagsisisi ka na at humihingi ka na ng humihingi ka na ng sorry sa pamilyang Duterte na pagtanto mo ng talagang sobrang napakabastos mo. Naku po, talagang ginalit mo ang anak ng mga Duterte, Vice Ganda, sa ginawa mong ito. Ginawa mo kasing biro ang iniyakan ng milyong-milyong Pilipino at eto na nga, si Vice President Sara Duterte may matinding banat sa'yo. Vice President Sara Duterte nagsalita na mapatungkol sa pangbabastos ni Vice Ganda. At eto, Vice Ganda nangingi na ng public apology sa pamilyang Duterte. Totoo ba ito? Oo, at sino nga ba? Ito may mga bulong-bulong na itong si Vice President, na itong si Vice Ganda ay binayaran para bastusin si Pangulong Duterte. Eh naku, baka yan ang mga papanoorin natin kung totoo po ba yan, ha? Ang lupit talaga nito ni Vice Ganda, no? Oh, di alam naman na natin kasi kadalasan sinasabi nila ano lang yan, ganyan talaga mga komedyante. Una-una kasi dito, etong si Vice Ganda kasi talagang strategy na ano niya na to strategy. Oo, strategy na niya na to. Etong mga ganitong pamamaraan sa pagpapatawa. So talagang piyesa niya to. Pero ang ano kasi ho dito, ang pinakamasaklap po kasi dito hindi naman karapat dapat or hindi naman pwedeng gawing biro yung nangyaring pagkidnap kay Pangulong Duterte ng Administrasyong Marcos para dalhin sa ICC doon sa dahig. So hindi po yun, hindi po dapat ginagawang biro yun kasi una-una iniyakan po ito ng milyong-milyong Pilipino. Hindi lang nga milyon, sa tutusin buong mundo talaga. Tapos ngayon gagawin yung pagpapatawa. At ayun nga, etong si Vice Ganda ay kinarma na dahil bumagsak ang followers ho daw nito. At eto na nga, pagkatas ng nun, parang may isa pang karma na nangyari dito kay Vice Ganda. Eto, papakita natin ho sa inyo. Eto po, hindi ko alam kung ito ba ay totoo, no? Kasi paano ba natin liitan to? Wait lang, paano ba natin liitan to? Oo, nawawala yung ating eto. Pakita ko sa inyo, Pakita ho natin ang kaganapan. Oo. So eto ang nangyari kay Vice Ganda. Hindi ko alam kung totoo po ito, Vice Ganda na nais ideklarang persona non grata sa Davao. Aba, malupit to. Kapag hindi ko alam kung ito po ba ay totoo, pero hindi naman masyadong kasi hindi masyadong affected ng mga Duterte sa pagdating sa ganyan. Pero ewan ko na lang kung anong mangyayari, pero para sa akin, kung ako tatanungin, deserve ni Vice Gandang mapersona non grata sa Davao. Ang masakit pa dito, may mga video pa na kumalat na hindi lang pala si Pangulong Duterte ang binastos niya, kundi pati itong si Senator Marcoleta. At ang masaklap dito, kasi nga umugong na binayaran etong si Vice Ganda para bastusin si Pangulong Duterte, may nakita pong isang kilalang personalidad doon sa concert niya. At sino ba ito? Yan yung ipapakita natin mamaya sa ating mga vlog. So kayo mga banateros, kung tatanungin po ba kayo, deserve ba ito ni Vice Ganda na mga persona non grata sa Davao? Ako kasi, para sa akin, kung ako tatanungin, good sa akin to. Wala akong problema doon, deserve niya yan. Oo, tsaka ito yung sa totoo lang, ilang beses na ho itong nagparinig si Vice Ganda ng deserve, no? At lalong-lalo na ho dyan sa Showtime.
Talagang ilang beses na ho nilang ginawa yan. Hindi lang masyadong pinansin ng mga DDS vloggers kasi nga una-una sayang sa airtime. At hindi naman kami ganun masyadong parang binig deal namin. So dito kasi itong nangyari ngayon na bagong video niya, talagang over na sobra na. Hindi kasi ginagawang katuwa-tuwa yun dahil maraming ang nasaktan doon sa nangyaring pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So eto, may papanoorin tayong video dito na kung saan ay etong si Vice Ganda, wait lang, medyo naglalag. Oo. Etong ang si Vice Ganda ay tawag dito. Ayaw mapindot yan. Ay di umano ay parang binayaran para lang gawin ito kay Pangulong Duterte dahil alam niyo naman ewan ko lang kung totoo to na binayaran. Tsaka alam nyo, nakakatawa lang dahil alam niyo yun, kahit yung mga sikat na personalidad, ginagawa nilang hakbang para mapag-usapan yung concert, kumita, yung kanilang programa, ginagamit nila yung Duterte para mapansin ng taong bayan. At ayun nga yung sigurong nakitang paraan nitong ni Vice Ganda para mapansin yung concert nila ni Regine Velasquez kasi may mga bali-balita talagang lumagapak yun. Oo, lumagapak. Kasi sa totoo lang, wala naman na din kasing bago na joke si Vice Ganda kasi araw-araw naman siya nakikita sa Showtime. Medyo nakakasawa na nga lang talaga yung muka. Ang masaklap pa dito, dapat maging good influence si Vice Ganda sa mga kabataan na LGBT at sa mga kabataan na sumusubaybay sa kanya ngayon. Dapat maging good influencer siya, kaso wala na nagiging diba? Nung nakaraan may video pa ito na naghalikan sila ni Zion Williams. Zion Williams. Ni Zion Perez. Sa isang stage sabay biglang gumanon sila. Oo. Ewan ko na lang kung anong nun. So medyo may mga kapalpakan talagang ginagawa to si Vice Ganda. So eto po, panoorin natin ito. Etong Vice Ganda na di umano ay binayaran para gawin nito. So panoorin natin. Insensitive masyado, baka binayaran yan para mag-joke ng ganon. I think so too. I think yung ganon, hindi mo ipapasok yung ganong ka-risky na joke not unless paid. And kung mapapatunayan na paid yun, na paid insertion, yung ganong klaseng joke ni Vice Ganda, I think it's even worse. Nothing beats a Jets with Harley. Right now, from Manila to West Philippine Sea, buying jets. Get unlimited water bonding from China's vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to EDS only. Pink outlets and BBMs are prohibited. Huwag niyo akong subukan mga putang ilan. Nakademonyong pala siya. Naka-devil costume. Bagay dapat horse costume na lang tas may sungay para devil horse. And kung matatandaan ninyo, dati may mga negative comment rin siya kay PRRD noon. Pagkatapos, nag-concert siya sa Dubai. Tapos na-cancel yung concert niya sa Dubai. Kasi talagang na-high blood yung mga OFW sa kanya sa Dubai. Tasteless yung joke, no? O mga DDS, sundan nyo na si tatay nyo sa hig, ganyan-ganyan. Pakulong na rin kayo doon. Ganun yung dating diba? Bayan for sure, nasa script yan. Ano ba ina-expect natin sa isang endorser ng sugal? Pera-pera lang. Dalawa sa pinakamalaking dahilan sa pagkapangit ng buhay, sugal at droga. Wala akong kilalang nagsugal na pagkatapos ng lahat ang ganda-ganda ng buhay. Just like GameZone, our choice of table game in the Philippines. It's easy to use and play. At in fair, malaki ang chance mong manalo. Yun lamang, no? Ito yung mga taong todo payo na masama yung ganito, masama yung ganyan. Pero ginagawa din nila. Ginagawa din nila no? Ganyan talaga buhay-buhay. Nagpo-promote pala to ng sugal. Kaya naman pala, alam naman na natin na si Pangulong Duterte kontrapelo yan sa mga sugal-sugal.
Kaya eto siguro, ay nako talaga Vice ganda. So, nagkakita-convince sila ako. Well, unang-una, maganda ang bigayan dito. Maintindihan mo naman kasi yung mga yung mga artista na nagpaparody, ganyan-ganyan. But the situation of PRRD involves a lot of issues on legality, like respecting human rights, respecting the constitutional rights of PRRD, yung mga ganung bang etos. Jessica Soho level yung joke ni Kabayo, basura. I think it's worse pa nga eh. Well, oo, to certain extent, hindi mo naman kailangan gustuhin si PRRD. 'Di ba, Vice? Hindi mo naman kailangan gustuhin si PRRD. Hindi yung kay Jessica Soho, mas triple po ito yung ginawa niya kay Pangulong Duterte. Yung kay Jessica Soho kasi, una-una nandun si Jessica Soho. Pangalawa, ano na yun parang na tayo, immune na tayo sa ganung joke. Yung parang light-lightin, tsaka ganun talaga rin ng strategy ni Vice Ganda. Pag siya ang nagjo-joke. So ganun talaga yung strategy niya. Ngayon, yung dito, kay Pangulong Duterte, ito na talaga to, masaklap to kasi yun nga, paulit-ulit ko sinasabi, iniyakan to ng milyong-milyong mga Pilipino. Kaya talagang deserve niyang persona non grata. Pero yung nangyari kay PRRD, alam nating lahat na may something na hindi tama doon. So, to make a joke about it, you are normalizing yung ginawang ganun kay PRRD. 'Di ba? It's worse than ako I feel it's worse than the Jessica Soho joke eh. Kasi yung kay Jessica Soho na joke, syempre hindi natin i-discount yung feeling ni Jessica Soho, pero at the end of the day, if Jessica Soho would not take offense dun sa joke ni Vice Ganda, walang magiging issue eh. But of course, syempre, si Jessica Soho took offense dun sa fat joke nga na yon, ganon. So kaya talagang parang mali talaga si Vice Ganda doon. But for this one, yung snide is legitimizing the injustices in our society. Para bagang okay lang mang kidnap. I think si Vice Ganda dapat maligpit na rin talaga malagay na talaga sa tama niyang lalagyan eh. Hindi magandang ehemplo sa lahat. Can't wait maging presidente si VP Sara. Gawin din natin joke yung nanay niya. Ewan ko lang kung hindi yan ngumaungaw. Totoo. Pag panahon natin gumante, please remember, no... Hindi, ganito na lang. Ako hindi ko hinihikayat Hindi ko hinihikayat yung mga Pilipino. Siyempre, wag din ho tayong mga kapwa ko DDS, mga diehard supporter ni Pangulong Duterte at ng mga Duterte. Yan po yung may papayo ko sa inyo na wag natin gagawin yung kung ano yung ginawa ni Vice Ganda. Hindi naman ho tayo lilibel sa ganun. Na parang babawi tayo na dahil sa ginawa ni Vice Ganda kay Pangulong Duterte, babawi tayo. Gagawin din natin yun. Dadami natin yung pamilya ni Vice. Wag ho ganun dahil hindi natin kalibel or hindi naman tayo ganun, no. Okay na siguro yon na maglabas tayo ng sama ng loob, pero wag na natin dadama yung pamilya ni Vice Ganda. Pero eto, may katanungan ako. Nung buhay pa ba ang lolo mo, Vice Ganda? Dinamay na. Nung buhay pa ba yung lolo mo, Vice Ganda, tanggap niya kayang bakla ka? Hindi, tanong lang naman. Ako nagtatanong lang naman kasi 'di ba na pinakamahal na mahal niyan si lolo niya. Hindi rin kaya bayot din kaya lolo niya. Di tanong lang naman. Ako nagtatanong lang naman kung bakla din ba yung lolo niya kasi ang pagkakaalam ko, etong lolo ni Vice Ganda na namayapa na tawag dito mahal na mahal siya nito. So baka dahil tanggap na tanggap siya baka bakla din katulad niya. Pero in fairness mas okay lolo mo sa'yo kasi lolo mo, kung halimbawang bakla siya, nagkaanak siya, nandiyan ka nga Yung nga lang, ang malas ng lolo mo kasi ganyan itsura ng apo niya. Biruin mo, kahit bilyonaryo ka na, Vice Ganda, milyonaryo ka na, hindi mo pa rin kayang mapaganda yung pagmumukha mo. Lalo na yung ugali mo, hindi mo kayang pagandahin. Biruin mo, sa harap ng taong, sa maraming tao, nag-costume ka ng demonyo.
Magandang influence ba yon? Magandang influence ba yon, Vice Ganda? Wag mong masamain, Vice Ganda, kasi ako'y nagtatanong lamang. Ako'y nagtatanong lamang na magandang impluwensya kaya yung joke na binitawan mo. Kasi unang-una, Vice Ganda, hindi ka naman hindi ka naman isa kang kilalang personalidad. Aminin natin yun. Isa kang kilalang personalidad na dapat magbigay ng dunong na maayos sa mga kabataan. Kasi kabataan, mga Gen Z. Mga Gen Z, mga new generation ng mga umiidolo sa'yo na dapat ay ikaw mismo sa sarili mo magbigay ano ka sa kanila, dunong, magturuan mo sila ng maayos na asal. Unang-una ayaw mo ng sugal pero nagpo-promote ka ng sugal. Kaya ang daming mga LGBT, hindi ko naman nila lahat Ako may kamag-anak din akong LGBT. Hindi ko po hini-hate ang community nyo. Tanggap ko ho na may mga kamag-anak ako na part ng LGBT, no? Bakla, tomboy. So meron po akong mga kamag-anak niyan. Sa totoo lang wala po akong nikatiting nagalit sa mga LGBT, no? Sa totoo lang na mas marami pa po akong kakaibigan ng mga bakla kaysa sa no? So marami akong kaibigan ng mga bakla. Hindi ko po yan sila hini-hate. Mahal, I love gay. Kasi sobrang saya nila kasama, promise. Yun nga lang, may mga kabaklaan ngayon na nai-involve sa sa mga pangit na gawain. Katulad na lang, halimbawa lamang. Katulad na lamang nung nangyari kay Aura. 'Di ba? 'Di ba bata mo si Aura? Anak-anakan mo si Aura. So ngayon, naiintindihan na natin si Aura. Bakit parang naging ganun si Aura? Na hindi naman siya ganun Hindi naman natin na-expect na ganun siya. Bakit naging ganun si Aura? Kasi nga, nakikita niya sa mismo kay Vice Ganda. Magandang impluwensya ba yung maghahalikan kayo sa stage? Yung paghahalikan nyo, wala nang problema yun Tanggap na namin yun Kahit medyo nakakasuka. Nagsasamyang pa naman ako dito. Pero mamaya ako nakainin yan. Ang sarap Oo, so doon walang problema. Kaso ang problema doon, pagtapos yung maghalikan, nag-dirty finger kayo. So magandang influence din ba yun? Diba? Hindi. So alam nyo yung mga ganito kasing gawain ni Vice Ganda, kailangan din minsan turuan din ng leksyon to para tawag dito, para hindi tularan ng iba. Hindi tularan ng iba. Hindi kasi lahat ng biro pwede mong i-apply sa lahat ng tao na biro yun. Hindi pwede kasi katulad niyan iba kasi yan maitatatak kasi yan sa kasaysayan ng Pilipinas, yung ginawa nilang pagdukot kay Pangulong Duterte, no? So kung ikaw ay may katatawanan diyan na iniisip pa rin namin hanggang ngayon na mga Duterte supporters na ano bang nagawa sa'yo ni Pangulong Duterte? Yun yung tinatanong dito. Ano man nagawa sa'yo ni Pangulong Duterte? Sa totoo nga lang ang pagkakalam ko, tinuturing kang kaibigan ni Pangulong Duterte. Diba? So tuloy natin to. Mercy, sabi ni Ate Jen. Insensitive masyado, baka binayaran yan para mag-joke ng ganon. I think so too. I think yung ganon, hindi mo ipapasok yung ganong ka-risky na joke Kasi yung kay Jessica Soho, ano lang talaga tsaka nasa script nila yan. Concert yan bad taste sa part ni Vice Ganda na parang napaka-insensitive mo. But this one is political. This one is legitimizing what was done to PRRD. This one is enabling a system of corruption in the Philippines. So alam mo yun, I feel na mas worse to sa Jessica Soho level na joke 'di ba? And the Jessica Soho level na joke na ginawa ni Vice Ganda was really disgusting already. Napaka-disgusting na yun. Tapos ito, I think it's a few notch higher than that. More batos, more insensitive, ganyan. And alam mo, it makes sense kung sakali na parang paid siya to insert that joke dun sa concert niya. I felt na possible possible na ganun
Kasi merong political end eh. May political goal na illegitimize yung ginawa kay PRRD because that's how you legitimize issues eh. Na they make fun of it, gawin nyo na lang joke. Tapos madidesensitize na yung mga tao dun sa injustice na nangyari. 'Di ba? Ma'am, nag-rest back na lang yan sila, Vice Ganda, dahil employed siya ng ABS-CBN na napasara sa panahon ni Digong. Palaos na kasi si Vice kaya sakay ng topic. Tingin ko rin ano yan eh. Kasi alam naman nila na kapag ginalit nila Yun pa pala no, yung usapan mapatungkol sa sa ABS-CBN. Siguro, kung may makukuha mang galit si Vice Ganda, baka yung nangyari sa ABS-CBN nga yun. Baka yun talaga. So, alam nyo kasi mga banateros, sabi nga ni Pangulong Duterte, wala siyang sisinuhin basta lumabag ka sa batas. Hindi naman magkakaganon ng ABS-CBN kung hindi sila lumabag sa batas. Kaya ganon ang nangyari sa ABS-CBN kasi lumabag sila sa batas. So, wala pong masamang ginawa si Pangulong Duterte doon. Pinanagot niya lang sa batas etong ABS-CBN. No, wala pong doon. Wala pong mali doon. Yung DDS, they're going to be talked about. So, alam mo yun, yung magkakaroon kasi sila ng clout eh. Whether positive or negative, basta nakanti nila yung mga Duterte supporter, yung mga Dutertista, magre-react at magre-react. Tama. So, they are really trying to parang provoke us para mag-react sa mga ginagawa nila. And it is a clout on their part. Yes, out of the blue, kay Vice bayad yan para pag-usapan siya. Why would Regine allow that? Kay Vice ba yung concert or kay Regine? Sabi ni Mario Bautista. No idea. Teka, i-check nga natin ang very. Silang dalawa, Super Divas yung pangalan ng concert. August 8 and 9. So, dalawa sila ni, Regine Velasquez and Vice Ganda. Pag di nakasuhan yan, gagayahin yan ng iba, parang maging normal yan na nga yun eh. Nagawain ng mga pinklawan. Yan na nga yung sinasabi ko. At speaking of persona non grata, 'di ba yung gumagaya na isang yung parang nag-costume ng Nazareno, nakalimutan ko pangalan niya. So, ang hirap kasi dito, halos pa naman supporter ng mga pinklawan, puro mga bayot. Diba? Puro mga bayot. Mamaya gayahin to ng mga pinklawan. Diba? Mag-joke-joke. Ito yung punchline, gayahin, gawan nila ng So, ang pangit nga talaga. So, ako, sa nag-comment kay Joey, sa kanyang video na dapat kasuhan, siguro okay din para din sa akin kung may magkakaso. Baka sakaling may magkaso nga kay Vice Ganda. Ako, pabor ako doon para hindi na rin to gayahin ng mga kabataan. Marami kasing umiidolo kay Vice Ganda. Ito yung ginawa ni Vice Ganda, medyo okay pa eh. Ang masama kasi dito, yung magiging impact sa ginawa ni Vice Ganda. Magiging impact doon sa mga kabataan na umiidolo sa kanya, ng kanyang mga fans. So, ano gagawin nila? Diba? Imbis na, ganyan pala, gayahin natin yung mga kabataan pa naman ngayon, saglit lang makapanood ng mga video na gagayahin na nila. Dapat tumatanda, ang hirap kasi dito, si Vice Ganda, tumatanda ng paurong. Imbis na tumatanda siya na siya yung mag-guide, mag-guide sa mga kapwa niya LGBT na mga kabataan na wag niyong gawin to, ganyan, siya pa yung nangunguna. May isa akong Mamshi or Mama, basta may isa akong bakla na napapanood sa Facebook na na siya, matanda na. Ang galing niya kasi sabi niya doon sa video, tayong mga bakla dapat maging maayos tayo, maging kagalang-galang tayo kasi ganito na nga tayo tapos gagawa pa tayo ng kawalang yan, lalo tayong babastusin ng mga tao. Nakalimutan ko pangalan ng bakla na yun, pero mas mayaman kay Vice Ganda yun. Nakalimutan ko lang yung pangalan niya. So ako dito sa may kakasuhan, okay ako dito, goods ako, walang problema. Deserve ni Vice Ganda yan ng makasuhan.
para hindi na rin yung pamarisan ng iba. Sabi ni Mudrang OFW. Tingin ko parang hindi na siguro yan darating dun sa kasuhan-kasuhan eh. Kasi I don't think papatol naman kang magkakaso dyan if ever ang aggrieved party dyan would be the family of PRRD. So, I don't think darating tayo dun sa puntong magkakasuhan or ano. Offensive lang talaga yung ginawa ni Vice. And I think if we want to put Vice Ganda in his proper place, ang ano dun, masasaktan dun si Vice kapag kunwari binoykot siya ng mga DDS. So yeah, oo. Boycott na talaga. Jin, dapat may say rin siya dyan eh. Tutusin, boycott na. Ito na nga. Ito na yung boycott sa kanya. O yan ito panoorin natin tong boycott sa kanya. Talagang pag kinalaban mo talaga DDS, pag kinalaban mo ang Duterte supporters, tayo na talagang talagang bagsak ka eh. Tingnan mo yung iba hindi na mga nanalo, 'di ba? Oh, si Manny Pacquiao, ano nangyari? Nga, 'di ba? Oh, ito. Mula sa 20 million followers, nalagasan na ng 1 milyon. Ito Patay. matapos kutyain, laitin at hamakin ni Vice Ganda si dating Pangulong Duterte sa kanilang naging concert ni Regine Velasquez. Paktay. Nilait at pinagtawanan ni Vice Ganda ang tila pagdakip kay dating Pangulong Duterte papuntang The Hague, Netherlands. At syempre, hindi mawawala ang kanyang panlalait sa naging linya ni dating Pangulong Duterte noong 2016 elections na siya ay magje-jet ski sa West Philippine Sea. Gaano nga daw kawalang respeto itong si Vice Ganda sa mga nakakatanda. Gayong noong kaarawan ni Vice Ganda, binati pa siya noon ni dating Pangulong Duterte. Kaya dismayado ang mga miyembro ng LGBT na taga-suporta ng dating Pangulong Duterte. O ito, panoorin natin yan. Yung pagbati ni Pangulong Duterte. Ito ba yun? Hindi. Ito. Vice Ganda. You are celebrating your birthday today. Ang Vice na walang kasing ganda. She has made so many millions Biruin mo yan, of our Filipino brothers and sisters happy on a regular basis. But just watching your program. You gave a face of a Filipino who is very happy. At I wish that you will succeed for so many years, and that I pray to God that you live for 1,000 years. Guys, maraming salamat sa tulong mo sa tao pati sa akin, and ang sinasabi ko, sana tatagal ka. Mabuhay. Vice Ganda, walang kasing ganda sa bayan natin. Yan Ang nun yung ayan po yung video, no? Ayan yung video ni Pangulong Duterte nung binati siya nung birthday. Sobrang napaka, alam mo, ako sa pakiramdam ko lang, mabati ako ng isa sa pinaka magaling at nire-respeto, kung matawagin nga the best president ever in the Philippine history president. Mabati ka ng ganyan at tinuturing kang kaibigan. Sobrang galak ko na. Sobrang nakakatabaho sa puso. Alam naman natin na si Vice Ganda ay kakamping. Alam naman ho natin yun. Wala na hong tanong-tanong ho dun. Pero sana kasi bilang respeto mo. Kasi kapag binastos mo si Pangulong Duterte, parang binastos mo na rin, Vice Ganda, ang magulang, lolo, lahat ng mga tatanda dito sa Pilipinas. Totoo yan. Kapag ginawa mo yan at ginawa mo na nga, so wala kang respeto sa mga nakakatanda sa'yo. Abay tila hindi na daw nagiging magandang ehemplo itong si Vice Ganda sa nakararami, lalong-lalo na sa kabataan. Sa bagay, ano pa ba ang ating aasahan? Minsay nabastos na rin ni Vice Ganda at ginamit pa
itong si Jessica Soho ng katatawanan sa kanyang naging concert. Pero mali naman yata Vice Ganda na gumamit ka pa at hamakin, pagtawanan pa ang isang matanda at dating presidente ng Pilipinas para lang pag-usapan ng iyong concert. A reminder, madaming trans na Duterte supporters. Last na to, kasi I have learned you cannot convince people who have made up their minds. But I just want you to know, you don't need to have an operation to be called her. A person's pronouns is about how they identify, not their anatomy. I hope we don't become the monsters we try to fight. Kasi ako, when it's a political ally or a friend whom people that name or misgender just because galit sila, just because they don't agree with that person's politics, and we forget to respect that person's identity, I'm hurt for them. If you don't agree with me, that's fine. But I'll be remiss if I don't remind you. Because we cannot fight for the rights of all the LGBTQ if we have exceptions. We only fight for their rights if we like them, or respect them, or if they are our allies. That's not fighting for their In rights. English na siya ni That's just kampihan. That's not how we move forward. And fighting for this country means we want progress. And that's a part of progress. And most importantly, I hope we don't become the kind of people we hate. Kung ayaw niyong maniwala, wala naman ako magagawa. Pero alam niyo sa totoo lang, yung ginawa niya kay Jessica Soho, hanggang ngayon hindi pa rin siya nagsusuri doon. Hindi, totoo yan. Hanggang ngayon hindi pa siya nagsusuri doon sa ginawa niya kay Jessica Soho noon. Hindi pa siya nagsusuri hanggang ngayon. Ganun katindi ang pride ni Vice Ganda. Siya na yung nagkamali, siya na yung lahat, pero wala, hindi man lang nakakuha ng kapiranggot na sorry si Jessica Soho sa ginawa niya. Kaya ito, wag na natin asahan to, no? Wag na natin asahan talagang magbago to. Pero mamaya may papakita ako sa inyo na nagsusorry siya mapatungkol dito sa ginawa niya. Mamaya papakita natin yan sa inyo. I don't want to wish her ill. At least not form those words. Even if my heart can't help it, I'll just let karma do its work. I'm sorry about the negative vibes earlier. Just a gentle reminder. Hindi dahil galit tayo, we forget to respect gender identity. Vice dresses like a woman. In many interviews, she's referred to as a her. Let's respect that. Marami ang nadismaya sa ginawang katatawanan ni Vice Ganda sa kanyang naging concert. Hinamak, kinutya, nilait, ginawang katatawanan ang matanda na naging presidente pa ng Pilipinas. Vice Ganda, paalala lang, tatanda ka rin. Table will always turn. Gooding, bading. Hanggang ngayon, tila bitter pa rin si Vice Ganda sa pagsara ng ABS-CBN. Oo, araw mo ngayon, oras mo ngayon. Pero time will come Nakademonyo siya na that you will face dyan the hardest challenge that you never ever faced May sunga, may buntot pa ang mga certified DDS na buntot mo, dalawa-dalawa. Harap likod gintinala ng karma mo, Vi. Samantala, ipinamukha naman ni Certified DDS Madarahug ang walang bahid ng... So, yan wag na natin panoorin yan. So, eto na nga. Papakita ko na nga ho sa inyo. Ang mga sabi-sabi, baka daw eto ang nagutos. Baka daw eto ang nagutos kay Vice Ganda para walang nyain at bastusin niya si Pangulong Duterte. Alam naman ho natin na mainit ho ang naging talakayan mapatungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May isa palang senador na nandoon sa mismong concert ni Vice Ganda habang binababoy ni Vice Ganda itong si Pangulong Duterte. Hulaan muna natin. Bigyan ko muna kayo ng clue. Sino ang nandoon sa concert ni Vice Ganda na isang senador na
gustong i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ayan na. Eto, may papakita ko sa inyong video. Huwag kayong mag-alala, ha? Sino? Comment nyo dyan. Dali. Akala mo mababasa ko kagad eh, no? So eto na nga, wag na natin patagalin. Eto yung sinasabi nilang baka eto daw ang nagbayad at pasimuno. Oh. Senator Bam, magandang gabi po! Congratulations! Wow! Sino yan? Senator Bam Aquino. Ayan, eto ang sinasabi nila. Sinasabi lang naman ng mga bali-balita lang naman dyan sa tabi-tabi na baka ito daw yung nagbayad. Kasi hindi naman to gagawing perform ni Vice Ganda kung wala naman siyang bayad dito. No? Kasi nandoon nga daw. Nandoon na talagang nagpasiklab. Kaya pala nagpasiklab si Vice Ganda kasi nandun si Bam Aquino. So, siyempre, pag tumakbo, alam naman na natin, di ba? Na baka Kiko Bam ang maging tandem sa darating na 2028 election. So maaaring kunin nila ulit ito. Si Vice Ganda bilang kanilang, alam mo na yun, tigapagsalita. So ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, lalaga pa kayo, promise yan. Yan, no? So tuloy natin to. Vice Ganda at Regine Velasquez, palakpakan naman natin! Enjoy yung asawa ko, sayo na sayo kanina. Enjoy na yung asawa niya sa pangbababoy kay Pangulong Duterte. Buti naman po. Yan, sumasumayaw pa. Tanggalan natin ng music kasi baka makapirate tayo. Yan, ha? Oy, grabe. Sumasayaw, ha? Enjoy si Sir Bam, ha? Oo. Iba din. Yan, ha? Hataw. Yan, hataw, ha? Grabe, no? So yan po yung video na yon na sinasabi nilang baka ito daw yung nagbayad at ito rin daw yung dahilan ba't nagpasiklab si Vice Ganda. Siyempre para kunin ulit sa susunod na election. Malapit na 2028 election. Hindi nyo ba alam ang binabayad yan? Million yan. Baka nga billion pa eh. So ito naman po yung video na kung saan nagsorry si Vice Ganda. At dito rin ay nilait-lait niya si Senator Rodante Marcoleta. Wow, Senator Grace, tawang-tawa. Wow, sige nga, titigin mo nga si Marcoleta, tingnan ko kung matatawa ka. Yan, Grace. Grace, sinong Grace? Grace po. Senator Grace. Wait lang basahin nga natin. May caption ba? Komedyante ito. Character assassination. Punchline o paninira. Sinong Grace? Grace po? Nandun din ba si Grace po? Wow, Senator Grace, tawang-tawa. Oo nga, Senator Grace po nga. So tawang-tawa daw si Senator Grace po. Ang punchline niya, kung tinignan mo daw ang mukha ni Rodante Marcoleta, kung matatawa ba daw etong si Senator Grace. Grabe ka naman kay Senator Marcoleta. Tanggap na namin na si Simangot yun. Mas gugustuhin naman namin si Marcoleta kaysa sa'yo, inayupak ka. Tsaka tingnan mo yung mukha mo dun sa entablado, di hamak na parang isang bulati na lang pipirma sa'yo, Wow, sige nga, titigin mo nga si Marcoleta, tingnan ko kung matatawa ka. Sorry. Grabe, no? Tanggalan natin ng sounds. So dito sa video na to, yun nga, nag-sorry daw siya. Sorry daw. Sorry na ako. I'm sorry. Joke lang. Ayun pa lang, nagsisorry na ako. I'm sorry. Ayan. Ako, Vice Ganda. Ewan ko na lang talaga sa'yo, Vice Ganda. Ang hirap pag ito yung palagi kong tinatatak sa isipan ko na hindi ako dadalhin ng pera kahit anong mangyari, kahit ako ay sana. Kahit ako yung magmilyonaryo, bilyonaryo, trilyonaryo, hindi ako dadalhin ng pera. Alam niyo kung ba't nagkaganito si Vice? Dala ng pera yan. Dala ng
dala ng pera yan, kaya siya kaya siya ganyan. So dahil ano ba to, Vice Ganda, laos ka na ba? Tinatanggap mo na bang laos ka? Kaya pati si Pangulong Duterte at Senator Marcoleta ay dinamay mo para kahit papano ay kumita ang inyong concert. So yun mga banateros, mga kabiyaya, no? Ano pong may kukomento nyo dito sa sinabi at ginawa ni Vice Ganda kay Pangulong Duterte? Baka hinahanap nyo yung video ni Vice President Sara Duterte. Abangan nyo po sa susunod na vlog ko. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.